Hanggang sa isang araw ay hindi na sumasagot sa message ko at nabalitaan ko na pinadala niya sa probinsya yung anak namin at dun niya pinag-aral. Naawa ko sa anak ko kasi babae pa man din at kung sino-sino na lang yung nag-aalaga. Meron akong naging girlfriend. 5 months lang naging kami at nabuntis ko siya agad. Hindi ako magmamalinis. May mga pagkukulang din ako noon. Kaya rin siguro hindi ako yung pinili niya. Nung time na yun ay minor de edad lang kami at sa mura kong edad, naging addict ako. At dahil nga bata pa ako noon ay wala akong trabaho. Nung nalaman namin na buntis siya, hingi ako ng tulong sa mama ko kaya kinuha niya kami at tumira kami sa mama ko. Umalis kami ng Quezon City para tuluyan ako makapagbagong buhay. Nagtrabaho ako bilang construction worker at nagtuloy-tuloy yung trabaho ko kaya bumukod na rin kami. Pero masasabi ko na hindi siya masaya sa buhay namin noon dahil ilang beses niya akong nilalayasan. Yung pag-uuwi ako galing trabaho, wala siya hanggang sa tuluyan na kaming naghiwalay at pinili niyang bumalik sa ex niya. At dahil nga nagkabalikan sila ng ex niya, nawala na kami ng kontak sa isa't isa. Pinanagutan naman siya ng ex niya at nakikita ko sa mga post nila na okay naman yung anak ko kaya naging masaya na rin ako para sa kanila. Kasabay nun nagkaroon ako ng girlfriend na siyang nagbago ng buhay ko. Siya yung naging lakas at inspirasyon ko sa araw-araw. At talaga namang masasabi ko na naging maayos ang buhay ko kumpara noon. Hindi na ako drug user at nagtatrabaho na ako sa isang kumpanya. Ngayon nagsasama na kami ng girlfriend ko. And after 2 years, nag-message sa akin yung kapatid ng ex ko. Gusto niya na magkabalikan kami ng kapatid niya dahil binubugbog daw yung kapatid niya at niloloko pa. Hindi ako pumayag. Ang sabi ko na lang ay susustentuhan ko na lang yung anak ko pero nagalit yung kapatid ng ex ko. Bakit daw hindi ko pa iwan yung girlfriend ko ngayon? Wala naman daw kaming anak. Naayusin ko na lang daw yung pamilya ko na which is yung kapatid niya at yung anak namin. After 1 year, nung nag-message sa akin yung kapatid ng ex ko, nabalitaan ko na naghiwalay na nga yung ex ko at yung pinalit niya sa akin. Kaya nag-message ako agad dun sa ex ko na kung pwede na makita ko na yung anak ko. December yon at pumayag yung ex ko. Nag-usap kami ng ex ko na ako na yung magpapaaral sa anak ko dahil next school year ay mag-aaral na. Sobrang saya ko, akala ko tuloy-tuloy na. Dumaan ang Pasko at bagong taon ay nagtataka ako dahil hindi kasama ng ex ko yung anak namin. Nag-celebrate ng Pasko at bagong taon yung ex ko kasama yung pamilya ng bago niyang kinakasama. At yung anak namin ay nasa kapatid daw niya. Hanggang sa isang araw ay hindi na siya sumasagot sa mga message ko at nabalitaan ko na pinadala niya sa probinsya yung anak namin at dun niya pinag-aral. Naawa ko sa anak namin. Babae kasi siya at kung sino-sino na lang yung nag-aalaga. Oo, kamag-anak niya yung nag-aalaga pero para sa akin ay hindi sapat yon. Gusto ko ng advice kung may karapatan ba akong kunin yung anak ko. May laban ba ako kung sakali na kukunin ko sa kanya yung anak ko. By the way, yung kapatid niya yung nag-aalaga nun sa anak ko at user din. At feeling ko hindi safe doon ang anak ko. Tapos ngayon ay pinadala niya sa probinsya at pinaalaga naman niya sa tita niya. Sana mabigyan niyo ako ng advice. Letter sender, Renan ng Quezon. Visitation rights lang po ang meron sa tatay, lalo at hindi kasal. Kahit pa umalis ng bansa ang ina, sa parents or mga kapatid niya ang custody ng bata. Yan ang nasa batas. Na ang batang ipinanganak sa ilalim ng relasyong hindi kasal. Ang full custody ay nasa ina. At side ng ina ang second custody. Again, visitation rights at sustento ang papel mo bilang ama. Sinasabi mo na drug user o hindi mapagkakatiwala ng mga napapaghabilinan. Need ng proof and documents na hawak mo ora mismo. At pwede mong i-report sa DSWD. Pero zero chance pa rin na mapasayo ang bata. Uulitin ko na batas sa hindi kasal. Unfair sa lalaki ang batas na. Yan ang batas na hindi timbang or tama. Susustentuhan ni lalaki si bata pero desisyon pa rin ng ina ang mangingibabaw. Pag pinuto lang sustento, ihado kulong si lalaki. Kasi papasok naman to sa karapatan ng bata. Ang sustento ng ama. Napaka-unfair. Gaya niyan, may ibang lalaki na yung anak hindi makuha. Maraming bopols na batas dito sa Pinas. At tiba-tiba kaming mga babae. Kaya naman yung ibang babae sinasamantala naman. Siguro may advice ko na lang. Salasan mo ang pagdalaw, pagtawag, pag-video call. Maraming way para ma-reach out mo yung bata. Pumunta ka sa DSWD. Seek legal professional advice pa rin. Ipaglaban mo yung visitation rights mo para sa bata para makuha mo yung loob niya. In time, pag nasa tamang edad na siya at nagpakatatay ka, sure ako na hindi mo na kailangang tanongin. Hahanap-hanapin ka niya.